Kwentong Bayan. Magandang gabi mga kabayan. Exact 8 p.m. Bukas na uli ang Shopee natin para maka-order. Nariyan ng link sa comment section ang pinakabago natin balaw hoodie at t-shirt. Nandito din ang panyo ng Birheng Manawag. Isa sa pinakamabisang gamit pampaamo at pangkalahatang kaligtasan. At syempre, Gunita Black version. Gunita ay spiritual bracelet para sa kalusugan. Sumunod, Marahuyo bracelet for protection sa nilalang at elemento. Kandili bracelet, pampaswerte sa buhay at negosyo. 12+1 mantra bracelet for mental clarity, reduce stress. Tubig ng banahaw necklace. Pwedeng gamitin panghilot sa masakit na bahagi ng katawan o gawing kwintas para sa proteksyon. Nasa comment section ng link mga kabayan. Kita-kits mamayang 8 p.m. Paunahan na lang kasi sobrang daming nag-aantay. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lucito. Taong 1977, Bicol. Bale ito ang kinita mo, Lucito. Hindi na masama para sa binatang tulad mo. O basta, ganun na lang ha. Kapag meron kang mga ibebentang pananim, dumaan ka muna sa akin nang matulungan kita sa pagpepresyo. Kung hindi ko pa narinig yung usapan nyo, siguradong nalugi ka na. Wika ni Mang Oka. Matabang negosyante na kaibigan ni Lucito. Pumunta ng bayan ang binata para ipagbili ang mga aning mais at kamote sa merkado. Aksidenteng narinig ni Mang Oka ang usapan ng binata at isa pang negosyante. Sinusubukang lokohin si Lucito para maibenta ng palugi ang mga produkto. Maraming salamat po Mang Oka. Kung hindi po kayo dumating malamang naloko na ako ng lalaki. Mahina po kasi ako sa numero eh. Ang totoo, ilang beses na ako nakapagbenta sa kanya. Ang buong akala ko po maayos yung nakukuha kong bayad eh. Sapat naman po kasi sa pagkain namin ni Lolo. Tugon ni Lucito. Aminado ang binata sa kakulangan sa karunungan sa pagbabasa at matematika. Ikalawang baitang lang sa elementarya ang naabot. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral mula nang mamatay ang ina, habang ang ama ay iniwan siya kay Lolo Basilio. Walang anuman bata. Ilang beses na din kitang nakikitang pumupunta sa pwesto ko. Akala ko din maayos ang takbo ng mga transaksyon mo eh. Basta sa susunod, dadaan ka muna dito. Maliwanag ba? Muling wika ni Mang Oka. Nang matapos ang pag-uusap, masayang namili ang binata ng mga kailangan sa tahanan. Sila lang ni Lolo Basilio ang magkasama sa buhay. 5 ang anak ng matanda. Bukod sa ina ni Lucito, lahat ng mga ito ay tila pinabayaan na din ang matanda. Nang matapos sa pamimili kaagad umuwi si Lucito. Mula sa bayan dadaan pa siya sa likod ng simbahan. Malawak na kapatagan ang lalakaran, patawid sa tulay na gawa sa kahoy at kawayan. Mula dito paakyat pa ng bundok. 30 minutos pa ang lalakarin bago marating ang maliit na komunidad na may iilang tahanan lang ang nakatayo. Mabuti na lang swerte ko ngayon. Hindi ko akalaing niloloko pala ako ni Mang Raul. Sa susunod, sigurado makakapagtabi na ako ng ipon para maayos ko naman yung buhay namin ni Lolo. Wika ni Lucito habang tanaw na ang tahanan. Matagal nang may sira ang bahay nila. Patumba na din ang mga haligi dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Dahil prioridad niya ang pagkain sa araw-araw at mga gamot ng matanda. Nasubukan niya ng palitan ng mga poste.
Kaso nga lang ayon sa kapitbahay nilang karpentero, kailangan ng palitan ang mga haligi dahil anumang oras ay bibigay na ito. Lolo, nandito na po ako. Ito po yung paborito niyong tinapay sa panaderya ni Mang Roman. Dinagdagan niya po yan para sa'yo. Kinakamusta ka nga eh. Minsan papasyal daw po siya dito para makikain ng buko. Wika ni Lucito. Mabuti naman kung gano'n na po. Mabutit nakauwi ka na. Nag-aalala nga ako sa'yo eh. Anong oras na? Wala ka pa dito. May problema ba sa pagbebenta ng mga pananim mo? Tanong ni Lolo Basilio. Marami itong papalapit sa kusina habang hawak ang balakang. Dahil malamig ang panahon, muling umatake ang rayuma ng matanda. Kaya nagmamadali si Lucito na makabili ng gamot para kahit papano maibsan ang nararamdaman nito. Alam niyo po, Lo, kanina may nakilala ako mabait na negosyante. Tinulungan niya ako may benta yung mga dala kong produkto sa mas mataas na presyo. Hindi ko alam, matagal na pala akong niloloko ni Mang Raul. Yung bumibili po ng mga binababa ko sa bayan. Nautakan ako, Lo eh. Mabuti na lang talaga, nandun si Mang Oka. Wika ni Lucito. Maging si Lolo Basilio, kulang sa karunungan dahil hindi naman ito nakapag-aral. Pamumundok, pag-uuling at pagkokopra lang ang alam nito noong malakas pa. Pero sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niyang mapag-aral ang mga anak hanggang sa sekundarya. Kaso nga lang, nang mamatay ang asawa, naging lasinggero si Lolo Basilio. Nasasaktan niya ang mga anak dahil sa sobrang lungkot at pangungulila. Maging ang ina ni Lucito, iwas kay Lolo Basilio. Nang mamatay ang ina dahil sa sakit, inihatid si Lucito ng ama sa matanda at kalaunan. Iniwan na siya roon at hindi na bumalik pa. Pagpasensyahan mo na ang lolo ha. Matanda na ako eh. Kung sana mas naging matinulang ako nung kabataan. Kung sinunod ko lang yung payo ng mga magulang ko, hindi sana ganito yung buhay natin. Wika ni Lolo Basilio. Lolo, kung nagtinu po kayo nung kabataan at nakinig sa magulang, malamang wala po ako sa harapan nyo ngayon. Baka hindi nyo po napangasawa si Lola. Tugon ni Lucito. Natuwa naman ang matanda sa sinabi ng apo. Maya-maya pa, may narinig silang sigaw sa labas ng tahanan. Bumaba kayong mga aswang. Nang magkasubukan tayo. Pagpaparamdam lang ba ang kaya nyo? Wika ni Mang Uno. Ay nako, si Uno na naman. Mukhang binibisita na naman sila ng aswag. Sinabihan ko na yan na maglagay ng mga pangontra eh. Kaso, kahit magsunog ng kamangyan, hindi magawa. Kawawa lang yung asawa niya eh. Puro paglalasing ang inaatupag. Wika ni Lolo Basilio. Ikaw Lolo, nakakita na po ba kayo ng aswang? Panay sabi lang naman yan si Mang Uno, pero wala namang nauhuli. Ang sabi sa akin ni Ignacio, puro paggaspas lang ang naririnig nila. Wala namang lumalapit talaga sa bahay. Baka nga daw imahinasyon lang yan ng tatay niya. Palagi ba namang lasing kung umuwi eh? Wika ni Lucito. Maging sa binata, palaisipan kung totoo nga ba ang mga aswang. Sa tagal na nasa kabundukan at minsang ginagabi sa pag-uuling, wala naman siyang nakakaengkwentrong aswang bukod sa mga mababangis na hayop. Ayon kay Lolo Basilio, totoo ang mga aswang kapag nakursunodahan ka. Hindi ito titigil hanggat hindi mo napapatay. Nagpatuloy lang sa pagwawala si Mang Uno. Nakatulugan na lang ito ni Lucito hindi katagalan. Pagsapit ng umaga,
Naging abala muli si Lucito sa pagbubungkal sa taniman ng pechay at talbos ng mapadaan si Ignacio. Magandang umaga, pre. Mukhang magdamag na naman yatang kumakanta yung tatay mo, ah. Nakakita na naman ba ng aswang kagabi? Biro ni Lucito sa kaibigan. Ano pa nga ba? Nalasing na naman eh. Lumabas ka kaninang madaling araw. Dala yung itak, sinasalakay na naman daw kami ng aswang. Kaya ayun, sermon uli yung inabot kay nanay, buntis pa naman. Kaya umalis muna ako eh, masakit sa tenga. Teka, baka naman may kape kayo dyan. Hindi na ako nakapag-almusal sa bahay, sa boses pa lang ni nanay, busog na yung tenga ko eh. Tugon ni Ignacio. Pinatuloy naman ito ni Lucito. Hinandaan ng maiinom at makakain. Nga pala, magpipista sa darating na Biyernes sa kabilang baryo ah. Sasama ka ba? Sigurado, makakarami na naman tayo ng pagkain dun. Puntahan natin yung chewin ko, baka kailangan ng tulong sa pagkatay ng baboy. Bibigyan tayo nun ng maiuwing karne. Wika ni Ignacio. Nung araw, kapag tumulong ka sa pagkatay at pagluluto sa handaan, mabibigyan ka ng parte nito, lalo na kung mabait ang may-ari. Naku, sino ba namang tatanggi niyan? Matagal na akong hindi nakakatikim ng masarap na karne. Sa wakas, magkakamantika na uli yung labi ko. Tugon ni Lucito. Matapos mag-almusal, pumunta na ang magkaibigan sa ilog sa ibaba ng bundok para makakuha ng dahon ng gabi. Nagbabaka sakali rin silang makahuli ng alimango at isda. Pero habang nasa manggahan, nakarinig sila ng iilang boses na nag-uusap. Fredo, anong balita sa mga kasama nating lumakad kagabi? Nakabalik na ba sila? Wika ng lalaki. Wala pa akong balita dun sa tatlo eh. Simpleng pagnanakaw lang ng kalabaw ang inutos ko sa kanila. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Baka naman naduduwag na kaya tumakas. Kuya Atoy, gusto mo bang papuntahan ko na sa bayan? Siguradong nandun lang yung mga yun eh. Tugon ng lalaki. Ang pangalan nito ay Fredo. Batay sa narinig ng magkaibigan, magnanakaw ang mga ito at tila hindi maganda kung makikita silang naroon. Kaya maingat silang naglakad patras. Palayo na sana. May nabangga silang tao sa likod. Huwag kayo maingay. Tapos tayong tatlo kapag narinig tayo ng mga lalaking yan. Sundan nyo lang ako. Wika nito. Kinabahan ng dalawa dahil sa pag-iisip na kasama nito ng mga magnanakaw. Halos himatayin sila Lucito. Mabuti na lang. Mabuting tao ang nakabangga nila. Sino po ba kayo, Manong? Akala namin kasamahan nyo yung mga magnanakaw eh. Aatakin ako sa puso eh. Wika ni Lucito. Ako si Roldan. Bagong lipat lang ako dito. Naglalakad ako para kumuha ng mga bunga ng bayabas hanggang sa napadpad ako dito. Akala ko nga may binubusuhan kayong babae. Mabuti na lang narinig ko din yung pinag-uusapan nila. Matagal na bang may ganyang mga magnanakaw dito sa inyo? Tanong ni Mang Roldan. Matagal na pong may nagnanakaw ng mga baboy at kalabaw dito. Pero ito lang yung unang beses na nakita namin sila. Hindi nga po kami pamilyar sa mukha nila eh. Baka naman Manong kasamaan mo sila. Tapos niloloko nyo lang kami. Wika ni Lucito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako kasapi ng mga taong yun. Bago lang talaga ako sa baryo eh. Kung gusto nyo, sumama kayo sa bahay na tinutuluyan ko nang maniwala kayo. Diyan lang naman ako sa bandang Kapatagan.
Wika ni Mang Roldan. Pumayag naman ang dalawa. Tutal kung may masama itong balak, mas kabisado nila ang lugar. At isa pa, pareho silang may dalang itak. Wala namang kahit anong dala si Mang Roldan. Pero napatunayan nilang totoo nga ang sinabi ng lalaki. Nadat na nila ang hindi pa tapos na kubo sa may kapatagan, malapit sa kakahuyan kung saan sila nangangaso. Kailan pa po ba kayo dumating dito, Mang Roldan? Parang wala namang kaming nabalitaan na may bagong salta dito. Sa kalupa to ni Tata Lucio eh. 'Di ba, Luisito? Matagal nang patay yun? Tanong ni Ignacio. Oo nga po. 2 taon nang patay yung matanda eh. Kaano-ano niyo po ba siya? At saka alam ba ng kapitan ng baryo na nagtatayo ka ng bahay dito? Tanong ni Lucito. Hindi ko inaakala na masyado kayo mausisa. Apo ako ni Tata Lucio. Anak ako ng bunso niya. Noong 1 linggo lang namin natanggap ang liham mula sa kapitan niyo na pumanaw na ang lolo. At saka oo, alam ng kapitan. Siya pa nga ang nagpakilala sa akin sa mga gumagawa ng bahay dito eh. Teka sandali lang, ang dami niyong tanong ah. Ang mabuti pa, tulungan niyo ako mahanap yung daan papunta sa bayan. Kanina pa ako paikot-ikot sa bundok, hindi ko pa kabisado eh. Ang alam ko lang sa gawing kanluran, tama ba? Tanong ni Mang Roldan. Natawa ang dalawa sa sinabi nito. Wag ho kayo mag-alala. Sasamahan po namin kayo pero bago yun, ituturo muna namin sa inyo kung saan kami umuwi. Para naman kung sakaling maligaw ka uli, alam niyo po kung saan kami hahanapin. Wika ni Ignacio. Opo, Mang Roldan, saka baka po, kailangan niyo na mga kamote, gulay. Nagtitinda po ako. Mura ko lang po ibibigay sa inyo. Kapag sa bayan po kasi kayo bibili, mas mahal. Ano po, kukuha ba kayo? Wika ni Lucito. Para sa kanya, pagkakataon na ito para masubukan ang itinuro sa kanya ni Mang Oka tungkol sa pakikipagnegosyo sa presyo ng paninda. Talaga ba? Sige, walang problema. Wala pa akong panahon para asikasuhin ang lupa. Inuuna ko pa tong bahay eh. Meron pa naman ako mga makakain sa loob pero sige. Bibili ako ng mga panindabong gulay o kung ano man. Basta samahan niyo ako sa bayan. At saka baka gusto niyo ding ipaalam sa kapitan yung tungkol sa mga magnanakaw. Wika ni Mang Roldan. Tila nalilibang na ang mga ito. Nakalimutan ang patungkol sa magnanakaw matapos mapuntahan ang tahanan ni Lucito at mayatid sa tahanan ni Mang Roldan ang mga biniling kamote at mga gulay. Pumunta naman sila sa bayan. Itinuro ni Ignacio at Lucito ang mga dapat tandaan ni Mang Roldan para hindi mawala. Masaya ang magkaibigan dahil may bagong tao sa lugar at natulungan pa nila ito. Nang makarating sa bayan, ganun na lamang ang pagtataka ng tatlo. May kumpulan ng mga tao na tila nagkakagulo. Ano kayang meron dun? Bakit nagkakagulo yung mga tao? Ang mabuti pa, tignan muna natin, Lucito. Wika ni Ignacio. Patakbong pinuntahan ng kumpulan ng tao. Nagulat ang magkaibigan nang makitang may bangkay doon ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan. Dilat ang mga mata. Ayon sa mga naroon inaswang ito. Dagdag pa ng isang residente. Nakita niya pa itong hila ang kalabaw. Hinala niya kasama nito ng mga magnanakaw na rebelde. Wika naman ng iba pang nakasaksi. 3 itong kalalakihan pero hindi na nila malaman kung nasaan ang dalawa. Malas lang ng mga magnanakaw dahil nakatagpo sila ng katapat. Pero dahil sa insidente, nadagdagan ang suliranin ng lugar. Bukod sa mga gumagalang magnanakaw na banta sa kabuhayan at kaligtasan, meron pang aswang. Ayos ah.
Parang kakampi pa natin yung aswang. Sana makain niya lahat ng mga magnanakaw dito para matahimik na tayo. Mabubusog siya nun, tapos makakatulong pa siya. Wika ni Ignacio. Habang si Lucito naman, mababakas sa muka ang pangamba at takot. Hindi talaga maganda kung may aswang sa lugar natin. Ang ibig sabihin lang yan, Ignacio, totoo yung sinasabi ng tatay mo. Yung nakikita niya tuwing gabi. Hindi mo ba naisip yun? Ang ibig sabihin lang, punterya ng aswang ang nanay mong buntis. Ang mabuti pa, puntahan na natin si Kapitan. At saka, ipaalam na natin yung narinig natin sa bundok kanina. Parang ito yung pinag-uusapan ni Atoy at Fredo eh. Yung mga kasama nila. Yung inutusang magnakaw ng kalabaw. Wika ni Ignacio. Dahil sa narinig, doon lang niya napagtanto ang peligrong kinakaharap ng pamilya. Nagmamadali ng umuwi ang magkaibigan upang masabi sa mga magulang ang nangyari. Sa pag-aalala ng dalawa, nakaligtaan na nila ang tungkol kay Mang Roldan. Saka na lang nila ito naalala nang makarating na sa lugar. Patay na. May nakalimutan tayo, Lucito. Wika ni Ignacio habang hawak ang noo. Naku po si Mang Roldan. Paano makakauwi yun? Nakalimutan ko nang hanapin, ang gulo kasi kanina eh. Hindi bale. Baka naman matulungan siya ni Kapitan para maiatid sa bahay niya kung sakaling maligaw. Ang mabuti pa, dumiretso ka na sa bahay niyo. Sabihan mo din si Mang Uno. Nang makauwi sa tahanan, nakita niyang nagkakape si Lolo Basilio. Mano po, Lolo? Mang Roldan, nauna ka na pala sa amin. Akala po namin ni Ignacio na iwan ka sa bayan. Nag-alala kami baka kasi hindi ka makauwi eh. Mabuti na lang po mabilis niyong nakabisado yung daan. Wika ni Lucito. Bagamat nagulat, natuwa naman ito dahil hindi niya naaalalahanin kung nakauwi na ba si Mang Roldan. Mabuti naman at nakauwi ka na. Pinag-uusapan ka pa lang namin itong si Roldan eh. Kapit-bahay pala natin tong apo ni Lucio. Mabuti naman, tinulungan niyo si Roldan sa pagpunta sa bayan. Eto ga may binigay sa aking gamot sa Rayoba. Itong halaman maglaga ka nga nang masubukan ko. Wika ni Lolo Basilio. Mabisa ho yan. Ganyan din po yung gamit ni tatay kapag sinusumpong ng sakit sa buto eh. Nga pala, Lucito, pasensya na kayo ha. Hindi ko na kayo nakita pa nung sumut kayo sa tumpok ng mga tao. Kaya umuwi na lang ako. Dumaan ako dito para sana dito ko na lang kayo antayin ng kaibigan mo. O paano? Uwi na muna ako ha. Naglalagay pa ako ng bubong sa bahay. Etong bahay nyo, mukhang kailangan na ding ayusin. Hayaan nyo, kapag natapos ako sa bahay ko, tutulungan ko kayo. Wika ni Mang Roldan. Matapos nun, lumabas na ito ng tahanan. Natuwa si Lucito sa narinig na tutulungan siyang ayusin ang bahay. Naisip ng binata na baka pumayag si Mang Roldan. Nahulugan na lang niya ang perang gagamitin na pangpaayos. Nga pala po, nabanggit sa akin ni Roldan yung tungkol sa mga magnanakaw na nakita nyo malapit dun sa lupa natin Ano bang sabi ng kapitan tungkol doon? Hindi ba yun ang pinunta nyo sa bayan? Wika ni Lolo Basilio. Ayon daw sa kapitan, siya na ang bahala sa mga magnanakaw at aswang na gumagala sa lugar. Nagpatawag na ito ng pagpupulong para kaagad na masolusyonan ang problema. Pagsapit ng dilim, tahimik na ang lugar. Habang si Lucilito naman, lumabas ng tahanan at nagsiga. Pinapausukan nito ang mga tanim nilang mangga para mas yumabong at mamunga ng marami. Nagpapatibay ito ng kapit na mga bulaklak, ang regular na pagpapausok sa ilalim ng puno.
Habang ginagawa niya ito, napapatingin siya sa malawak na langit na puno ng bituin. Hanggang sa nakakita siya ng liwanag na gumuhit sa himpapawid. Napagtanto ni Lucito na isa itong bulalakaw. At ang mas nakakamangha, nakita mismo ng dalawang mata niya na tumama ito sa isa sa mga puno malapit sa kanilang lugar. Nagpa siya ang binata na puntahan ang malaking balete kung saan tumama ang bulalakaw. Ayon sa lolo, ang baleteng ito, higit 100 taon nang nakatayo. Kung susukatin ang katawan, nasa 6 na tao yata ang kailangang pumalibot para mayakap ang puno. Dagdag pa ang naglalaki ang mga ugat na nakakatakot pagmasdan. Aakalain mong puno mula sa ibang mundo ang itsura. Gabi man at madilim, hindi pa rin nagdalawang isip si Lucito. Isa pa, tila may humihila sa kanya papunta sa puno. Teka nga, ang alam ko, dito bumagsak yung bulalakaw eh. Wika ni Lucito sa sarili. Dala ang ilaw. Maiging hinanap ni Lucito sa paanan ng puno kung naroon ang nagbabagang bato o may bakas ba ng sunog o usok. Pero wala siyang nakita. Naikot niya na ang buong puno at malapit na ring maupos ang dalang lampara. Hanggang sa umangi ng malakas at tuluyang namatay ang dalang ilaw. Saka pa lang niya nakita ang bulalakaw. Kaya pala kahit anong paghahanap sa paanan ng puno, maging sa paligid, nasa mismong katawan pala ito ng balete bumaon. Nasa isang dangkal ang lalim. Mahinang baga na lang ang makikita. Dahil sa kapal ng puno, tubig, dagta. Napigilan nito ang tuluyang pagkasunog. Gamit ang itak, marahan niyang niluwagan ang butas ng balete para makuha ang bato. Nais makita ni Lucito ang itsura ng bulalakaw. Subalit nang makuha, nadismaya si Lucito. Isang hugis itlog na kasing sukat lang ng hinlalaki ang naroon. Sobrang itim at makintab. Ang inaasahan ni Lucito, ito ay kakaibang uri ng bato na nakahawig sa diamante. Pero sa mata niya isa lang itong ordinaryong bato. Matapos nun kagad namang umuwi si Lucito dala ang bato mula sa bulalakaw. Habang naglalakad pa uwi, may narinig siyang boses. Pare, sana naman, hindi ka na pumalpak sa pagkakataong to. Bihira lang na makakita tayo ng butya ng bulalakaw. Hindi pwedeng mapasa kamayo ng iba. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita nun. Akalain mo, malapit sa atin. Nga pala, tigilan mo na muna ang pangaswang mo sa buntis. Balita ko nag-umpisa ng rumonda mga taga-bayan. Baka mamaya, matuntun pa nila ang kuta natin. Wika ng boses. Huwag kang mag-alala, kuya. Walang maghihinala sa atin. Lasinggero yung asawa nun eh. Kahit nga yung misis niya, ayaw siyang paniwalaan. Ang problema natin, sino kaya yung pumatay dun sa 3 bagong yanggaw? Warak ang tiyan eh. Mukhang may iba pang aswang dito. Kinakalaban tayo, kuya. Wika ni Fredo. Nagulat si Lucito. Natitiyak niyang ito ang mga magnanakaw na nakita sa gubat. Pero ang ipinagtataka niya, kakaiba ang tinig ng mga ito kumpara nung nakaraan. Nang subukan ni Lucito na silipin ang dalawa sa pinagtataguan, naaninag niya ang mga ito. Halos mapatalon ang binata nang makita ang dalawang aswang. Mas lalong naging komplikado dahil ang mga magnanakaw, ito rin ang mga aswang na nanggagambala sa lugar. Alam din niya na meron pa itong ibang kasamahan. Nagtatago lang sa sinasabi nilang kuta.
Delikado din ang lagay niya. Ang pakay ng mga ito ay ang hawak na bato ng bulalakaw. Hindi niya alam kung paano siya tatakas. Alam niyang malalaman din kaagad ng mga nilalang na may nauna na sa kanila. Kailangan niya nang makaalis bago pa ito mangyari. Pero huli na ang lahat. Aksidenteng nakagawa ng ingay si Lucito. Napatingin sa direksyon niya ang mga aswang. Hoy! Sinong nandyan? Fredo, mukhang meron yatang chismoso na nakikinig sa usapan natin. Wika ni Atoy. Mukhang makakatikim na naman ako ng karne ngayong gabi, kuya. Ako nang bahala dito. Unahin mo na yung mutya ng bulalakaw na hinahanap mo. Tugon ni Fredo. Hindi na nakatakbo pa ang binata. Hindi niya na maigalaw ang mga binti dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Ah! Chismosong bata. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakikinig sa usapan namin? Hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na bawal makinig sa usapan ng iba? At isa pa, delikado sa kakahuyan tuwing gabi. Baka makakita ka ng aswang. Wika ni Fredo. Nang matunton ang pinagtataguan ni Lucito. Habang si Atoy naman, nauna nang kumilos para makuha ang mutya ng bulalakaw. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya. Napadaan lang po ako eh. Aalis na ako. Huwag niyo lang po ako sasaktan, Manong. Wika ni Lucito. Nais mang sumigaw, pero tila may nakabara sa lalamunan. Walang nalabas na tinig kahit anong pilit niya. Nasusuka na ang bata sa sobrang takot. Naguguluhan na ang utak at hindi na alam ang gagawin. Halos abot kamay na siya ng aswang. Kaunting oras na lang ay mapapatay na siya nito. Huwag kang mag-alala, bata. Sandali lang naman to eh. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Matagal na akong hindi nakakakain ng tao. Puro baboy sa baka. Salamat sa'yo. Sa wakas, matatanggal na ang pagkawaw ko sa laman ng tao. Pasensyahan na lang tayo, bata. Wika ni Fredo. Hindi nagtagal. Naabutan na nito si Lucito. Kakagatin na sana ni Fredo ang binata. Mabuti na iharang ni Lucito ang braso, kaya yon ang nakagat ng aswang. Napasigaw ang binata sa sobrang sakit. Nang matanggal ang pagkakakagat, tila dinidilaan pa ng aswang ang dugong nagkalat sa mukha niya. Sariwa. Matamis na dugo. Mukhang wala ka masyadong kasalanan ah. Wika ng aswang. Muling umatake si Fredo. Sa pagkakataong ito, leeg na ni Lucito ang pinunteriya. Nang halos maabot na ng aswang si Lucito, nagulat siya nang meron pang isang aswang na nakita. Hinawakan nito si Fredo sa ulo. Binali ang leeg at kinagat. Mabilis na nawalan ng buhay si Fredo. Napapikit si Lucito. Tanggap niya na ang susunod na mangyayari. Lucito, makakatayo ka ba? Dalian mo at umalis ka na dito bago ka pa maamoy ng aswang na nasa balete. Hindi ordinaryong aswang ang dalawang ito. Wika ni Mang Roldan. Hindi man maaninag ang mukha ng nilalang, nakilala niya ang boses nito. Mang Roldan? Aswang ka din? Malaki ang aswang. Mahaba ang kamay at namumula ang mga mata. Pero sa kabila ng itsura ni Mang Roldan, hindi siya inaatake nito.
Mang Roldan, siguradong haabulin ako ng aswang eh. Nakuha ko po yung bato ng bulalakaw sa balete. Ano pong gagawin ko? Bago pa man makasagot si Mang Roldan, muli siyang inatake ng isa pang aswang. Galit na galit ito sa pagpaslang niya sa kapatid. Ikaw ang napapabalitang aswang na pumapatay sa mga kasama namin. Traitor ka sa lahi. Mas pinili mong tulungan ng mga tao kaysa sa sarili mong angkan. Dapat mamatay ka! Wika ni Atoy. Halos pareho lang sila ng laki ng katawan. Pero bahagyang mas mahaba ang pangil ni Atoy. Malakas ang mga pag-atake nito. Napapaatras si Mang Roldan. Lucito, umalis ka na dito. Huwag kang magpapaabot sa aswang. Ipaalam mo kay Lolo Basilio ang tungkol sa mga aswang na magdanakaw sa baryo. Sige na, umalis ka na! Wika ni Mang Roldan. Hindi nito kakayanin ng kalaban. Pero katulad kanina, hindi pa rin tumakbo si Lucito. Ayaw gumalaw ng mga binti niya. Hanggang sa isang malakas sa suntok ang tumama sa panga ni Mang Roldan. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa kapatid ko. Papatayin kita. Pati na rin ang binatang yan. Wika ni Atoy. Muling sumugod si Atoy at kakagatin sana si Mang Roldan. Hanggang sa nakabuelo si Mang Roldan, ibinaon ang kuko sa ulo ni Atoy. Ramdam niya ang sakit, pero hindi pa rin ito nagpapigil. Basag man ang panga, nagawa pa rin niyang makagat sa braso si Mang Roldan. Hindi magawang maalis ni Mang Roldan ang pagkakakagat. Isinagad pa ni Atoy ang pagkakabaon ng pangil na halos tumagos na sa braso. Muling bumuelo ng malakas na atake si Mang Roldan. Nang tamaan si Atoy, nawalan ito ng malay. Hirap mang makatayo. Sinika pa rin ni Mang Roldan na lapitan si Lucito. Lucito, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Huwag mong hintayin na ikaw ang atakihin ni Atoy. Wika ni Mang Roldan. Masyadong naduwag si Lucito. Hindi niya na magawang tumakas at nangihina na dahil sa dugong nawala sa kagat ng aswang. Hindi ko po kaya, Mang Roldan. Ayaw pong kumilos ng mga paa ko eh. Ano pong gagawin ko? Wika ni Lucito. Nakita niyang gising na si Atoy. Balak sanang dukutin ang puso ni Mang Roldan. At talagang hindi ka pa namatay. Ang tibay mo din ano? Sisipain na sana niya si Atoy. Pero nasalo nito ang sipa. Itinulak si Mang Roldan sa batuhan. Tumama ang ulo nito at sumirit ang dugo sa noo. Ngayon patas na tayo. Kung mamamatay ako, isasama kitang traidor ka. Tignan natin kung makakabangon ka pa. Wika ni Atoy. Kumuha ng malaking bato si Atoy. Balak sanang idagan sa ulo ni Mang Roldan para madurog. Sa nakita ni Lucito, biglang nag-init ang katawan niya. Binalot ng kakaibang lakas ang binata. Tinaga niya ang kaliwang paa ng aswang gamit ang tangang itak. Nawalan ito ng balanse at si Atoy mismo ang nadaganan ng buhat na bato. Hanggang sa nadurog ang ulo ni Atoy. Nakita pa ni Lucito ang naghalong dugo at utak ng aswang. Napansin niyang bumalik na sa anyong tao si Mang Roldan. Duguan ang ulo. Sobra na ang panghihina. Mang Roldan, anong gagawin ko? Huwag po kayo mamamatay! Wika ni Lucito. Alam niyang naghihingalo na si Mang Roldan. Malalim na ang mga mata nito at halos hindi na maidilat. Sa mahinang boses, nabanggit ni Mang Roldan ang bulalakaw.
Kagad itong kinuha ni Lucito sa bulsa at inabot kay Mang Roldan. Meron itong mga sinabing orasyon. Maya-maya pa ay nawalan ng malay si Mang Roldan. Ang buong akala ni Lucito binawian na ito ng buhay. Labis ang panlulumo ng binata dahil sa pagiging pasaway. Namatayan siya ng mabuting kaibigan. Pero ilang sandali pa, biglang nagkamalay si Mang Roldan. Naghahabol ng hininga. Mahusay. Mahusay ang ginawa mo, bata. Maraming salamat. Wika ni Mang Roldan. Nagpatulong ito sa binata para makabangon. Sandali pa nilang tinignan ang bangkay ni Atoy. Katabi ang bangkay ng kapatid. Ang mabuti pa po, bumalik po muna tayo sa bahay para magamot po yung sugat nyo sa ulo. Mang Roldan, ano pong gagawin natin sa katawan ni Atoy at Fredo? Mabubuhay pa ba sila? Natawa na lang si Mang Roldan. Ayon dito, aswang nga ang dalawa. Pero hindi sila immortal. Durog na ang ulo ni Atoy at putol na ang ugat sa leeg ni Fredo. Malabo nang mabuhay sila sa natamong pinsala. Kinaumagahan, sinunog nila ang katawan ng dalawang aswang. Inilagay nila ito sa hukay na pinag-uulingan ng binata. At habang ginagawa ito, naipaliwanag ni Mang Roldan na sa tulong ng mutya ng bulalakaw, naisalba ang buhay niya. Meron itong kakayahang magpagaling. Bagamat hindi lubusan ang bisa, pero nakatulong ito sa kakayahan niya bilang aswang na malapit na sa bingit ng kamatayan. Ibabalik pa sana ito ni Mang Roldan sa binata, pero hindi ito tinanggap ni Lucito. Sa inyo na po yan, Mang Roldan. Bayad ko po sa pagliligtas mo sa buhay ko. Saka sa pagtulong mo din sa pagpatay ng mga salot dito sa bayan namin. Wika ni Lucito. Labis ang saya ng binata ng mga panong iyon. Para sa kanya, kulang ang mutya na kabayaran sa pagtulong nito. Itinaya ni Mang Roldan ang sariling buhay para mailigtas siya sa panganib. Nalaman ni Lucito na naroon pala si Mang Roldan para sana subukang hanapin ang bulalakaw. Tila mahalagang bagay ito sa lahi ng mga aswang at elemento. Bandang tanghali napadaan si Ignacio sa tahanan ni Lucito. Nagulat naman ito nang makita doon si Mang Roldan. Uy, Mang Roldan, nandito ka pala. Mabuti naman po hindi ka naligaw kahapon. Pasensya ka na ha. Nakalimutan naming hanapin ka eh. Ano, tara? Pista sa kabilang baryo ang mabuti pa. Isama natin si Mang Roldan para mas marami tayong mauwing karne. Wika ni Ignacio. Nagkatinginan na lang si Mang Roldan at si Lucito. Sabay silang tumawa. Hindi naman ito tumanggi na samahan ang dalawa. Nanatiling lihim ang pagkatao ni Mang Roldan. Sinikap ni Lucito na walang ibang makakaalam ng lihim nito. Kalaunan, nagawang mahanap ni Mang Roldan ang kuta ng mga mapaminsalang aswang. Napalayas niya ito sa baryo. Pero kasabay nun, nawala na din si Mang Roldan sa lugar. Lumalabas na hindi talaga ito apo ni Tata Lucio, kung hindi kaibigan lamang. Dating manunugis ng aswang si Tata Lucio, at ang liham na natanggap ni Mang Roldan, pakiusap ng matanda na tulungan ang baryo laban sa tulisang aswang. Lahat ng ito ay nalaman ni Lucito mula sa liham na iniwan ni Mang Roldan sa lolo. Hanggang sa pagtanda ni Lucito, hindi pa rin niya makakalimutan ang mga tulong ng kaibigang aswang. Mula sa pagkukumpuni ng tahanan, pagpatay, pagpapalaya sa mga masasamang nilalang,
pati na rin ang pag-aalay ng sariling buhay upang sagipin ang taong bayan. Muli mga kabayan, 8 p.m. bukas na ang Shopee natin. Nariyan ang link sa comment section. At sana abangan nyo yung 8 p.m. kasi yung iba inaaway ako eh. Mabilis daw maubusan ng stocks. Marami akong nilalagay sadyang sobrang dami lang din bumibili. Kaya sana pakiabangan. Maraming salamat. Kwentong Bayan.